So ayan na, mapagpalang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating pong mga kababayang OFW, sa ating pong mga ka-business at mga kapapi, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po si Taong Gala. At sa araw na ito mga idol, ayan, ating pong bibigyan ng reaksyon ito pong nangyari po sa ka-business kung saan ay naglinis sila bigla, and then yung pong mga abubot, yung pong mga porjangsya po ay talagang pinag-isa at dinala ni Bong doon sa junk shop. Ito po ay kaugnay sa napipintong pagtira ngayon nila Sandra dito po sa bahay nila Mr. Ka-Business. Yan po ay magiging separate reaction po natin. Pero dito po tayo mag-focus sa nangyari pong paglilinis. Alam niyo po, nakakatuwa po. Kasi nung pong nilinis ay kinuha nila yung mga pwedeng pakinabangan at mabenta, maging pera po. At syempre, ang ating pong ang ipinagkatiwalaan po dyan ay walang iba kundi ang ating Kuya Bong. Grabe So kung mapapansin po natin mga idol, napapakinabangan ngayon yung karanasan ni Kuya Bong sa pangangalakal dito po sa ganitong klaseng sitwasyon. At alam mo, may biglang sumakop sa isip ko Ano kaya, sabi ko, kung dumating sa punto na ito na rin ang gawing business o negosyo ni Kuya Bong, di po ba? Kasi master niya Alam niya, alam niyo yung kalakaran, alam niya yung pamamaraan. Siguro magiging maganda. Ito po naman ay suggestion and opinion ko lang mga idol. Siguro magiging maganda kung ganito din po ang magiging business ni Kuya Bong. Di po ba, kung magsasama na sila ni Jinke, siyempre magagawa sila ng business. Ibig sabihin, one of their business. Yan. Isa sa kanilang magiging posibleng negosyo. Kasi, master ni Kuya Bong ito Ito ang pinaka-master. Alam mo, may nakita ako, kasi mayroon akong natulungan na mga ngalakal. Magandang sistema Yung may-ari ng junk shop, naggagawa siya ng mga cart, yung kariton. So mayroong mga ngalakal na ipapahiram sa iyo yung kariton, then binibigyan pa niya ng puhunan as long na yung lahat ng makukuliktang mga kung ano-ano ay dadalhin doon sa kanya at doon din ibebenta. Parang parang tulungan lang ba? So dito naisip ko, nang nakita ko yung video na ikinakarga na di po ba yung yung mga naipon nilang pwedeng pakinabangan. Ay, grabe, And then sabi nga ni Mr. Ka-Business ay bahala si Bong, siya ang nakakaalam. Dito sumagi sa isip ko na magandang negosyo ito para kay Bong. Sobrang maganda kasi master niya yan. Iba kasi mga idol, kung maglalagay ka ng negosyo, iba po ang mayroon kang advantage. Ibig sabihin, mayroon kang karanasan, alam mo yung kalakaran, alam mo kung paano ang sistema, di ho ba? Kasi mas mabilis mo itong mamamanage. At naisip ko, kung sakaling magpapamilya si Kuya Bong, sana ay maging isa ito sa kanyang negosyo. Di po ba na nabigyan na po ng nag-umpisa sa babuyan, sinubok sa babuyan, medyo nagka-problema. Well, hindi naman masisisi natin kasi yun yung time na parang roller coaster pa yung kaisipan ni Kuya Bong. Ups and down, pababa, parang spaghetti, pababa at spaghetti, pataas yung kanyang isip. Pero this time, since nagkakaroon na talaga ng napakagandang development, yung kaisipan ni Kuya Bong, nakapokus na siya para sa kanyang ikabubuti. And of course, siyempre, naghahanda na rin siya para sa kanyang love life. Di po ba? Andyan na rin po si Jinke na talaga namang alam natin na in love din sila pareho sa isa't isa. So makakabuti po na isa ito. Sana po maging konsiderasyon ito at siguro kung paano mag-guide ni Mr. Ka-Business. Tingin ko isa po ito sa napakagandang negosyo para kay Bong. Aside doon, mag-i-enjoy pa si Bong. Bakit? Kasi imaginein mo, yung dating nangangalakal, ngayon nagninegosyo ng kalakal at siya na yung boss, siya na yung amo. Ang kagandahan doon, ang kanyang negosyo na itinatag ay hindi lang para sa kapakinabangan niya pang sarili, although syempre may kita siya doon, pero at least sa titingnan mo yung talagang sabi pa nga ay dual purpose, nakakatulong ka sa mga taong katulad din ang karanasan niya noon. Diba? Ito yung mga taong
nangangalakal. So, tingin ko, agree po ba kayo? Sige nga po, pa-comment nga po kung nagtatagpo po ang ating mga pananaw. Ano ko actually yung pagbukas ko, iba po yung takbo ng magiging reaksyon ko, hindi po ito. Pero nung nakita ko ito at napanood ko, parang iba po kasi yung kaba ng dibdib ko gusto ko kasi pag ako nagre-reaction, yung nararamdaman ko sa puso ko, di po ba? Para maging magiging madali. Kasi ang sinasabi natin ay dito sa puso. At nung nakita ko talaga itong pangyayaring ito, ay talagang sabi ko, pwede. Isang araw magiging successful na negosyante si Bong sa larangan ng pagkakalakal. At tignan mga idol hindi natin pwedeng ismulin. Dahil sabi nga, may pera sa basura. At maraming mga tao ngayon ang gumagawa ng pangnegosyuhan sa larangan ng pagbabasura. Tama nga. Pwedeng maging Don Iskandor si Kuya Bong. Aywan lang natin, Kuya Bong. Pwede ba sa'yo yan? Kasi iba kasi na talagang yung ang puso mo ay nandyan. Iba kasi yung pakiramdam na ang ginagawa mo ay nandyan pa rin yung puso mo. At alam natin na hindi rin pwedeng isang tabihan, ihiwalay para kay Kuya Bong. Bakit? Ang tagal niya yan Ang tagal niyang ginawa niyan Ang nga lang ngayon, kasi hindi na siya nangangalakal kasi andyan na ginukuha na lang. Ito, yung mga na-junk shop, since yan naman ang may alam, yun ang pinabenta. Diba? Then what if sa susunod mga idol, hindi na siya mangangalakal, kundi siya mismo ang bibili ng kalakal sa mga taong katulad niyang nasa lansangan noon, na ngayon ay patuloy pa rin naghahanap buhay sa larangan ng kalakal, sa larangan ng basura. O di ba? Malaking factor yan, makakatulong. And at the same time, siguradong itong mga taong ito, mai-inspired sila kay Bong. Kasi kapag naghahatid sila ng basura doon, pwedeng sabihin ng tao na, uy, tika, pwede din pala akong umasenso Ikita nyo si Kuya Bong. Dating nangangalakal, ngayon, isa ng ganap na negosyante. O di ba? Ang pinaka-importante lang naman mga idol, sabi nga noon, may kaibigan ako, sabi nga, gawin mo ang lahat ng bagay na pwede kang makapag-inspired sa kapwa mo. Dahil kapag ginawa mo ito, dito mo lang masasabing makabuluhan ang buhay mo. Yun ang sabi niya Ako kahit sa akin yun ang aral na binibitbit ko. Kumbaga sinisiguro kong ang gagawin ko yung mga makaka-inspired ng ating iba, ng mga taong nakakasalamuhan natin. Dahil nga daw doon, kapag nagawa natin, doon mo masasabing naging makabuluhan. Yung araw mo, naging makabuluhan yung buhay mo. At kapag ginawa ito ni Kuya Bong, syempre, hindi mawawala na ma-inspired itong mga nagbabasura. Well, napaisip lang naman ako dito mga idol, kasi syempre hindi natin maiiwasan na darating ang punto na kailangan din ni Bong ng kanyang pagkakakitaan. At habang papasok na siya sa punto ng pakikipagrelasyon at bubuuhin na niya ang kanyang pamilya, siyempre kailangan niya ng pagkakakitaan. And I do believe itong klaseng sistema at negosyo ang higit na magiging madali para sa kanya dahil kabisado niya. Kayo mga idol, kung sang-ayon kayo or may iba po ba kayong komento, paki-comment lang po sa comment section at nagbabasa po ako. Binabasa ko po ang inyong mga komento. So hanggang dito lang po muna tayo mga idol. At syempre, huwag natin kalimutan Ka-Business Official, Ka-Business Family, and of course si Papa Dens. At syempre, ang ating pong mga kagwang. Andyan po si Kuya Bong Kagwang Bong Official. Huwag po natin kalimutan, suportahan po natin yan. At ang lahat ng mga kagwang, ganun din po mga idol, ang ating pong mga Ka-Business Reactor. Siyempre, ang inyong abang lingkod mga idol, Let's Do Connect, Taong Gala.